hearing to confront the resourceful persons they present. Let me call on them 18 kargador. Kasi nga po, nagkakarga sila ng mga mali-maletang pera, sabi nga nila. Una, sino ba itong 18 kargador ng mga maleta? Saan ba sila galing? We cannot simply bring in people sa Blue Ribbon Committee na nag-aakusa na mabibigat na paratang nang hindi man lang nalalaman kung karapat-dapat ba sila paniwalaan. Kasi simula pa lamang po na tinawag silang 18 Marines, may paglilinlang na agad. Yung bansag na 18 Marines sa isang paraan upang pabanguhin sila sa publiko. Matik po kasi yan. Pag sinabing Marines, iba po ang respeto ng mga tao. Pero hindi naman po silang lahat ay dating Marines. At mahigit kalahati sa kanila ay discharged without honors or dishonorably discharged from service for various offenses. Ibig sabihin, palpak sila. For people to believe their allegations, it must come from a credible and reliable source. Sabi nga ng isa sa mga senador na dumalo nung araw na yon, bayani daw po sila. Pasensya na, hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs. Hindi lang po ang kredibilidad ng 18 kargador ang kaduda-duda. Ang mismong testimonya nila ay nakakapagtaka. Si Padre Flavi ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Ab. Isang sobre yun, sir. Anong lugar po yun? Sa Mindanao Ab, sa mismong simbahan niya, sir. Sa may gilid ng kalsada. Bakit po kayo nagdala ng pera dun sa pare? Kasi sir, hindi ko ano sir, kung pang ano nila yun sir eh. Basta nagdala lang ako ngayon ng pera sir, tapos dun sa 33... Maleta din ba? Dinala mo? Isang sobre sir, tapos dun sir, sa 33 Clemente. Baka naman sulat lang pinadala Hindi sa sir, sobre. pera sir, kita ko mismo sir eh. Tapos sa 33 Clemente sir, isang maleta. Kanino? Kay Padre Flavi, binuhat ko papunta sa sakyan niya. Tapos yung suot niya sir, itim na pang pare. Sagot naman ni Diocese of Cubao Bishop Elias Ayuban Jr., there is no church entrusted to the Society of the Divine Word on Mindanao Avenue or anywhere in its vicinity. Pangalawa, iPhone time travel. 2024 pa lang, wala pang iPhone 16e. Nung pumutok yung flood control po, 2024, nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gotisa. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin. Nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita. Yung lahat ng cellphone po namin, ibibigay po sa kanila. Sa anong dahilan? Papalitan po ng mga bago po, iPhone po. Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia? iPhone 16. So papalitan nila ng mas maganda. Yes, Your Honor. Alam ninyo yung dahilan kung ba't nila gagawin yon? Kasi nandun yung mga picture namin, Your Anong klase ng cellphone para ma-record? iPhone 16e, 128GB. Nang i-check ng News 5 sa mismong website ng Apple, lumalabas na February 21, 2025 ang pre-order na naturang model na sinasabi ng Bagman sa hearing. Ano ang nangyari sa pagpapalabas ng katotohanan kung pinipili lang nila kung sino ang ilalabas? Malinaw ang detalye nila sa una nilang affidavit tungkol sa mga maletang dinala sa ilan naming kasamahan dito na may address pa. Pero bakit parang mirakulo na naglaw ang naratibo tungkol dito? Sa original affidavit nung mga dating sundalo, nandun din si Senator Loren daw at saka yung magkapatid na Villar's. Ngayon ko lang nakita yung affidavit. I have not read, etc. Nag-advise po si boss, magpapalit kami ng piso to dollar na 2 maleta doon sa Makati po. Bibili kayo ng US dollar. Yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Fairbank Makati, Salcedo Village po. Dalawang maleta worth of 50 to 60 M po ang laman. Akin pong pinasilip ang lugar na yun sa Makati at walang record ng money changer sa Pearl Bank Building. Dapat po makumpirma ito. At syempre, nandyan din po ang mga kadudadudang testimonya nila laban kay Senator Soto na pinabulaanan niya na dahil nga matagal na patay ang sinasabi nilang si Executive Assistant Mark. And so I come to my third point because it seems that some of the information from these 18 porters or cargador are fed
They have a hard time telling their story on their own. Kung papanoorin mo ang live selling nila noong Huwebes, hirap sila ikwento ang kanilang naratibo. The presiding officers of that conference were coaching and leading the resourceful persons. Pag medyo nagkakamali, inaayos ng mga presiding officers ang testimonya. Minsan si Atty. Baligod na, hindi naman involved sa pagbitbit ng baleta, ay siyang tumitistigo tungkol sa nangyari. Wala naman siyang personal knowledge. We have to look into the allegation na nabayaran ng 5 milyon ang 18 kargador. I'm not saying it's true. Hirap po ng NBI itong witness nila na nagsabi noon. Pero ang masasabi ko lang, ginamit lang kayo ng mga malalaking tao para sa mga personal nilang interest sa politika. Kulang yung 5 milyon. Kunwari, inanalayan nila kayo. Pero pagharapin nyo na itong sangkatutak na kaso na isasampa sa inyo, itong mga siniraan ninyo, tingnan nyo, unti-unti kayong iwan yan. Ngayon pa lang, narinig mo na sila na nagugas kamay sa mga paratang nyo. Dumidistansya sila sa inyo dahan-dahan. Kaya sa ating mga kababayan, mag-ingat po tayo sa papaniwalaan. Huwag po tayo magpapadala sa mga mabubulaklak na mga pananalita dahil lang siya ay nagbabasa ng Biblia. Huwag po tayo basta maniniwala dahil binansag ang bayani o marines ang 18 na kargador. Buksan po natin ang ating mga mata, tenga at utak. Huwag po tayo magpapadala sa mga live selling nila. Tingnan niyo po kung sino ang nagbebenta. Kasi kung mahistoryan ng pagbubudol at di tayo maingat, tayo na pong susunod na biktima nila. I would like to remind my colleagues here in the Senate to please be very careful in calling out some people as bayani, putting them on a pedestal dahil hindi naman talaga totoo. Because that will be a reflection of you. Tatawagin mo ang mga taong umami naman na nag-deliver ng mga kickback kung sino-sinong Poncio Pilato. So therefore, matatawag siya ng sindikato. So kung tatawagin mong bayani ang isang sindikato